Eto, seryosong galawan ng Commission on Election ng military at ng PNP. Ito'y kaugnay po ng paghahanda sa ating midterm election sa Mayo ng 2025. Abay, ilang tulog na lang, bagong taon na eh. Kahapon ay nakausap ko si Attorney John Rex Ladianco, na spokesman, abogado ng COMELEC, lawyer na spokesperson pa, na yung kailang paghahanda ay talagang hindi biro. Dahil gusto nila na maayos yung voters list, yung opisyal na mga listahan din ng mga kandidato sa national and local position, pag-disqualified sa may mga nakapending na mga issue, at higit sa lahat yung automated, yung ACM, yung voting machine, tinatawag na ACM, yung mga machine na bagong-bago ito ay patuloy po ang training, patuloy po ang pagsusuring mabuti ng lahat ng kinaukulan para mas maayos at mapabilis. So ang paniniwala ng COMELEC, pangkalahatan, iba itong eleksyong ito dahil nga po pagpasok ng 2025, ilang araw na lang, ay tinatawag nilang super election. Super election pala sa 2025. Kasi nga po, meron tayong midterm election, pagkatapos meron ding BARM election, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, first time na magkakaroon po ng eleksyon after BARM government. At pagdating ng December, meron ding barangay election. Kaya itong 2025 ay tinatawag nilang super election. Kaya ngayong paghahanda ng COMELEC ng lahat ng kailang mga tauhan, kasama ang pulis at militar for security, ay talagang hindi biro. Pero sa kabila po ng ganyan, meron din po mga related political issues dyan sa Mindanao, sa Lanao at saka sa Zamboanga na may mga election officer, election official na hinaharas. So, ang panawagan ng COMELEC, huwag personalin ang mga taga-COMELEC dahil nagtatrabaho lang ito. Yung away ng mga magkakalaban sa politika, yung, alam mo na, galawan sa pampolitika, dapat kayo lang yon. Huwag idamay ang mga COMELEC official. Yan ang apila nila. Kasi nga, malayo pa ang eleksyon, meron ng election related po sa Mindanao na nangyayari. Expected natin mainit ang midterm election dahil magkakapit-bahay, magkakakilala ang magkakalaban yan. Sa pagkakamayor, konsehal, congressman at gobernador. Maliban sa national, medyo magkakalayo. Pero alam naman natin, matindi rin ang laban. May kandidatong opisyal ang ating gobyerno under President Marcos. May kandidato rin ang mga anti-Marcos. May kandidato rin yung legitimate opposition na Piklawan Dilawan at yung mga independent political party at individual candidate. Ayun. So, kaya ko tinatalakay ito dahil total Christmas season pa rin, magpabagong taon. Pero pagpasok ng bagong taon, ayan na po yung mahalaga ng pagtutulan ng pansin ng gobyerno. Exclusive sa COMELEC ang paghahanda ng eleksyon sa ilalim ng saligang batas at higit sa lahat, malaking pera ho ang ginagastos tuwing eleksyon. Okay? Ang ihahalal na 12 senador ay manunungkulan sa loob ng 6 na taon. Yung mga party list congressman, district congressman, governor, down to councilor, another 3 years ang kailang panunungkulan. Kaya mahalagang suriin para hindi magsisi. Okay? Importante po yan. Pero ito yung dapat din yung malaman. Okay? Ang official po na kampanya o pagsisimula ng kampanya sa national position, yung mga party list congressman at mga senatoriable, ay sa February 11 pa magsisimula. February 11 hanggang one day before ang election sa Mayo, maaaring May 10 or May 9, basta huling araw ng kampanya ay sa Mayo. Ngayon, kung may nakikita na kayo nangangampanya, isumbong po ninyo sa COMELEC. Yan ang sabi ni Attorney John Rex Ladianco. Isumbong nyo sa COMELEC, ipadala nyo yung video at picture kapag may nangangampanya na sa local and national position sa ngayon kasi bawal yan. Hindi pa ho opisyaling kampanya. Ang kampanya, inuulit ko, February 11 pa sa national candidate. Sa local naman, magsisimula ng March 27. Sa local, marami dyan na palusot konsehal, mayor, vice mayor, congressman, governor, nangangampanya na, hindi pa. Ang opisyal na kampanya nila ay sa March 27 at yung one day before ang election sa Mayo. So,
sabay na magtatapos ang kampanya ng national at local candidate one day before yung election day. Pero ang pag-umpisa, mas una, advance ang national kasi national nga sila eh. Malawak ka ng galawan nila. Kaya February 11. So, between February 11, between March 27, pagsisimula ng official campaign, ang lahat ng mga kampanya na vote meet, kung ano-anong pakulo dyan, bawal yan. Kung ano nyo ng video, picture, isend nyo sa COMELEC, pwedeng ma-disqualify dyan. Ground for disqualification. Pag na-disqualified ka sa COMELEC, hindi ka na makakapunta sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ganun pong kaseryoso sila. Under COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kung merong naninira dyan, may nagsasabing, pakulo lang yan, dadayaan, ayan na naman tayo. Yung mga nag-aakusa ng pandaraya, wala pang napapatunayan kahit minsan. Yung mga Duterte followers na lagi nagrarally noon na may dayaan, may grupo dyan, puro pandadaya ang sinasabi, until na wala silang napatunayan. Until na puro paninira lang. Wala po hong napatunayang aktual na meron dayaan sa reklamo ng mga natalong kandidato, natalong political party. Tandaan nyo, ang politikong mareklamo dahil yan ay natalo. Political party mareklamo dahil yan ay natalo. Walang kakayanan talagang manalo. Okay? Kaya yung mga sumasali sa politika, ang layo nilang yan, manira. Kung alam nilang hindi sila mananalo, kakandidato, para pag natalo sila, sasabihin nila may dayaan. Iwas tayo dyan, lumang tugtugin na yan. Alam nila, wala naman silang panalo, tumakbo. Tapos nung matalo talaga, dahil talaga naman walang panalo, dinaya na ang kanilang pinapalabas. Sisirain na ang COMELEC. Sisirain ang kredibilidad ng gobyerno. Di ang sinisira nyo, Pilipinas. Ang sinisira nyo, yung mamayang Pilipino. Kung sa palagay nyo, hindi naman kayo mananalo, huwag na kayong tumakbo. At kung talagang kayo ay natalo, sa palagay nyo, talo kayo, tanggapin ang pagkatalo. May katahimikan. Huwag na kayong sumali dun sa tumatakbo para lang magprotesta. Dahil alam naman nilang wala namang kapapanalo sa kahit anong posisyon. Yung paulit-ulit na kumakandidato, laging talo, laging nagpuprotesta, natapos na yung protesta nila, walang napatunayan. Pagdating ng eleksyon, tumakbo na naman, pagkatalo, ang resulta, talo, protesta na naman. Paulit-ulit lang yun. So, ginagamit lang kayo. Tama na, sobra na. Pag tumakbo ka at natalo ka, tanggapin mo at magpasalamat ka. Pag nanalo ka, gawin mo ang lahat para sa bayan dahil pinagkatiwalaan ka. Ganun lang. Ganun kasimple lang. Pero kung tatakbo kayo para lang manira, para lang ma-justify nyo sa inyong paniwalang kayo namigdayan dahil natalo kayo, kalokohan yan. Wala nang naniniwala. Lahat na nagpuprotesta na pang sariling interes lang, hindi na yan pininiwala ng COMELEC. Huwag niyong kalimutan, si Chairman George Garcia, dating election lawyer yan ng mga natalong kandidato. Abogado yan ng mga nagpipetisyon at nagreklamo sa COMELEC bago naging commissioner, bago naging chairman. Kaya alam na alam niya ang galawan ng politiko at ng mga lawyer. Kaya nakita nyo, pag nagdesisyon sila, tuloy-tuloy, kasi alam nila, harassment lang, paninira lang, o hindi matanggap ang kanilang totoong kalagayang wala naman silang panalo, natalo talaga, nagkukunwaring nadaya lang. Ay wala naman dayaan. Ayan ha, mahalin natin, suportahan natin ang political exercise sa bansa. Under 1987 Constitution, every 6 years, every 3 years, at tulungan natin ang COMELEC para sa magandang imahe ng Pilipino at ng Pilipinas. Please like, share ng ating mga video.